Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, aking mga minamahal na mga kaibigan. Nais ko pong kayo'y malugod na anyayahan sa atin pong gabi-gabing pag-aaral na may pamagat po, Happy Family Bible Seminar. Ito po'y umpisa ngayon sa gabing ito. Tayo po'y magtatapos hanggang December 12. At ito po ay ating isasagawa gabi-gabi po sa ganap na alas 7 ng gabi. Tayo po'y magtatalakay ng may kinalaman po sa pamilya at ganoon din sa banal na kasulatan, sapagkat ito po ay napakahalaga at napapanahong paksa po sa ating kapanahunan. Kaya alam ko po na ang bawat isa sa atin ay merong kanya-kanyang pamilya. At ang sabi nga ng iba, family is love. Kaya nais ko po kayong anyayahan sa ganitong serye ng pag-aaral, sapagkat akin pong naiisip na ang kailangan po natin ay isang masaya, malusog, maunlad, at banal na pamilya sa ating kapanahonang ito. Kaya ako po'y sa ngayon pa lamang ay nagpapasalamat mga kaibigan na kayo po ay tutunghay sa pag-aaral na ito, at ang aking dalangin ay lahat po tayo'y higit na makinabang. Nais kong tayo po'y magsimula sa pamagitan po ng panalangin. Hingin po natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Mahal po naming Diyos, kayo na siyang nagtatag ng pamilya. Ngayong gabi ay amin pong itinatagubilin ang aming gabi-gabing pag-aaral. Naway inyo po kaming samahan, lalo tigit ang mga sambahayan, ang bawat pamilya na maaabot ng broadcast na ito. Kami po nawang lahat ay makinabang upang ang aming mga pamilya ay lalong magiging malusog, masigla, magiging malakas at maging malapit sa inyo, Panginoon. Maasa kami na ang bawat makakapakinig ng mga salita ninyo ay lalo pong maging malapit sa inyo, Panginoon. Salamat na inyo na pong tinugon ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy ay makakarinig po tayo ng awitin buhat po sa Rabago Siblings. Buhay mo at buhay ko'y mahalaga, kahit na sa mundong ito ay may dusa. Laksa ng damdamin mo at ang iyong kalooban, ang tulong niya ay laging makakamtan. Bigyan mo ng halagang tanging buhay mo, ang Diyos
Jesus at tayo ay magkakasama. Si Jesus at tayo ay magkakasama. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang diwa ng awit ng Rabago Siblings mula po dito sa Lutukan, sa Riyaya, Quezon. Napakaganda po ng kanilang inawit at nagbukas sa ating pong pag-aaral. Salamat po sa ating mga viewers ngayon. Meron po tayong 5 viewers na nakatunghay ngayon. Kayo po ay aking pinasasalamatan sa inyo pong panonood. Ito pong ating pag-aaral ay hindi po bago, kundi ito'y mga dati na rin pong pag-aaral, subalit napakaganda po na ito'y ating muling masariwa sapagkat yan po ang kailangan. Ano po? Ngayon pong gabi ay nais kong ibahagi sa inyo ang ating pag-aaral. At umaasa ko mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay makinabang. Okay. Ito po ay naka-share screen. Okay, sana po ay lamang pong tutunghayan kung naging okay po ang ating live stream. Ito po. At hindi ko po kita sa aking monitor. Ayos po ba? Ayan. Okay. Meron po tayong kaunting pagsasaayos muna sapagkat ito'y unang gabi po ng ating pag-aaral. Ano po? Meron lamang ilang mga bagay na ayusin tayo. Okay? Muli po. Gamit tayo po ng, alam po ninyo, itong ating gadget. Ano po? Ito'y internet. Ayan. So, meron pong mga kailangang isa sa ayos lang. Okay. Ayan, palagay ko po ay naisaayos ko na. At sana po yung maging malinaw ang broadcast po natin. Okay. Ayan, salamat po. Naisaayos na natin. Okay. Ayan po ang ating pag-aaral. Happy Family Bible Seminar. Kagaya po ng aking binanggit. Mula po ngayong gabi, November 29 hanggang December 12, 7:30 po ng gabi. Live po tayo, Zoom. Balit ako lang po muna ang natin sa Zoom. At sa Facebook po ay inaasahan ko na kayo po ay manonood, ikinig. At gusto po natin na tayong lahat ay talagang ang ating mga pamilya po ay talagang ma-empower. At ibig sabihin po, lulusog ang ating mga pamilya. Okay? Ating pong pag-aaral ay may pamagat po na Happy Family Bible Seminar. Yan. Kasi napakahalaga po nito, mga kaibigan, mga kapatid po. Okay? At ang pinakang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay communication. Binding ties for the family. Napakahalaga po na sa atin pong panahon ngayon, ang komunikasyon ay napaka-high-tech. Di po baga? Dati-rati meron lang tayong mga sulat sa post office. Meron tayong mga telegrama. Subalit ngayon po ay meron na tayong email, meron tayong cellphone, meron tayong mga computers.
At ang matindi po ngayon, katulad ngayon, meron tayong Zoom. Ano po, na dati naman ay hindi natin ito nararanasan. Subalit ngayon po, dahil sa pandemya, ay alam nyo ba talagang ang tao ay natuto po ng ganitong mga pamamaraan. Ano po? At kaya nga, napakaganda na ating pag-aralin ito sapagkat ito pala ay meron pong kaugnayan sa ating pong buhay, lalo sa pamilya. Okay? Kagaya po ng kwentong ito, palagay ko kayo po na nakapanood sa tinatawag pong pelikula na Titanic, na ito po'y pinagbidahan ng napakagwapo na artista. Ano po, na siya si Leonardo DiCaprio. Ayan, malagay ko po'y kilalang-kilala niya. Ako, kilalang-kilala ko po yun. Pero, excuse me po, hindi ko po siya kamukha. Mas gwapo po siya sa akin. At talagang ito po'y aking napanood. At ang pagkapanood ko pa nito ay sa pamagitan ng CD. Naalala niyo ba yung CD? 3 CD po yan. At halos napakahabang pelikula. Balit natapos ko po yan. At ang kanyang pangalan ay si Jack. At yung kanyang kapareha doon na magandang dilag ay si Rose. Ayan. Kaya diyan sumikat po yung My Heart Will Go On, yung awit na yon. At kilalang eksena ay yung sila'y naroon sa unahan ng barko ng Titanic. At sila po ay magkasama doon, magkaulayaw. At sila po'y nakadipa at sila'y masayang-masaya. Alam nyo ba, ito po'y totoong nangyari. Talaga po nasa kasaysayan mula po noong April 1912, Ito po'y galing sa England at ito po ay patungong maglalayag patungong New York. At alam niyo po ba na ipinagmalaki ng may-ari at ng mga gumawa ng barkong ito na ito po'y talagang hindi kayang lumubog, hindi masisira, sapagkat ang tawag nga po'y Titanic. Doon na lamang sa kahulugang Titanic kung yun ay talagang big, huge, napakalaki. Ano po. Pero nagkaroon po ng problema. Kasi bakit po lumubog ang Titanic? At doon sa pelikula, ay napanood ko po na ang aking alam na pagdahilan ay kaya ito'y lumubog ay hindi napansin ng kapitan ng barkong iyon na yun pala ay meron po sa kanilang paglalayag na yun ay meron palang maraming mga iceberg. Alam niyo po yung iceberg, sa atin wala tayo niyan. Pero doon po sa kanilang bansa sapagkat sila ay may winter, aba ay talaga pong malalaking tipak ng yelo. Ngayon minsan sa ibabaw ng dagat ay napakaliit ang bahagi ng iceberg. Pero yung palang ilalim noon ay parang bundok ang laki. Ayan. Subalit dito sa ating pag-aaral, lumubog ang barkong Titanic dahil hindi pinansin ang mensahe. Meron palang babala na ipinadala sa kanila yung isang naunang barko. Ayan, kita niyo po. Kasi yung pong mga barko, meron pala yung mga radyo at meron yan silang komunikasyon. At winarningan, binigyan na pala ng warning. Balit yung kapitan ay hindi pinansin ang warning na yun. Doon po sa pelikula na Titanic, ay napanood ko, hindi nga napansin. Sapagkat lalo na yung mga tauhan o tripulante ng Titanic, sa halip na tingnan yung mga tipak ng yelo, ay doon nakatunghay kay Jack at kay Rose. Okay? Kaya napakahalaga pala ng talagang papansinin natin yung mga messages
o mensahe sapagkat yun po yung napakahalaga, yung pong tinatawag komunikasyon. Kaya marami pong mga mensahe ngayon ang ating tinatanggap. Ito ba sa araw na ito, palagay ko'y nakatanggap po kayo ng mensahe. Di ba? Marahil may nag-text sa inyo o kaya may tumawag. Palagay ko po, ako sa araw na ito, talagang napakaraming messages ang aking natanggap. Bakit po? Ay kasi meron akong mga kaibigan. At kanina nga, yung aming family friend, ang Mendoza family, ay inakit po kaming mag-outing sa business. Ayan. Kaya akin munang i-mention. Salamat sa Mendoza, Sir Arvin at Ma'am Ayesa sa inyong pagdating dito sa aming bahay. At kanina po yung nakapag-swimming na kami sa business. Ayan. Kaya talagang yung messages ay dumating, tumawag siya sa akin, at yun po yung aking natanggap. Ano po? Kaya kagaya sa inyo dyan, yung aking isa-shout out ito. Si Ma'am Zaida, Jenny De Leon, Wang. Yan, ito po yung ating masugid na taga-subaybay at atin pong mahal na kaibigan, kapatid po sa panampalataya. Ito po yung nasa South Korea. Ano po? Yan. At of course, si Brother Joseph Pasamba na nanonood din sa atin. Ano po? Kaya pwede po kayong mag-comment at pwede po kayong aking batiin. Ano po, habang tayo ay nag-aaral. Kaya talaga pong kagaya ng ating pag-aaral na ito, may mga mensaheng nagdadala ng buhay. Alam niyo po yung communication, yung messages, yan po yung between life and death. Pag hindi mo po yan pinansin, halimbawa may na-aksidente, ay ang komunikasyon niya sa iyo, ako'y tulungan mo, ako'y iligtas mo, ako'y dalhin mo sa ospital. Ay hindi mo pinansin yun. Ay yun po'y pwedeng ikawala ng kanyang buhay. Yan. Kaya mga mensahe po'y nagdadala ng buhay at kaligayahan. Balit meron din pong mga mensaheng ang dala po ay lungkot at kapahamakan. Kasama sa ating buhay dito sa mundong ito, sapagkat talaga pong ang buhay natin ay may kaligayahan, meron namang kalungkutan. Hindi po pwedeng maligaya lahat. Ano? May panahong ikaw ay malusog, may panahon namang ikay nagkakasakit. Kaya talagang yung mga mensahe napakahalaga po. Kaya ang sabi, may mga mensaheng sumisira sa relasyon at naghihiwalay ng pamilya. Ako, alam niyo po, ako may kaibigan, may kakilala na talaga pong noong nauso po ang pagsiselfon. Naalala niyo ba noon, mga Nokia pa po ang gamit noon. Ayan, binabati natin si Sir James Magpantay ng Santa Catalina. At talaga pong yung Nokia noon, nung ako po yung unang nagka-cellphone, talagang halos hawak ko agad at pinag-aaralan ko. May keypad po yun. At tapos ay ang nangyari po ay talagang halos magdamag. Yung aking kaibigang yon, aba, ay talagang nung siya magka-cellphone, ay talagang mahal na mahal ang cellphone. Laging hawak ng kamay. At natuto po siyang mag-cellphone. Aba, ay sa kanya pong kasi cellphone, nagkaroon siya ng textmate. Yan, usong-uso ngayon yung textmate doon eh. Ngayon, ewan ko kung may textmate pa. Kasi ngayon, parang messenger na eh, video call na. Noon po, textmate. Aba, ay may naka-textmate po siya. Ngayon, ay ito'y kwento lang naman po, pero talagang totoong nangyari. Ay, hindi ko nababagitin ang pangalan. Ay, na minsan po'y madaling araw, nagising yung asawang babae. Abay, nagising yung asawang babae na nakita niya yung kanyang mister ay gising. At hawak-hawak ang cellphone. At noong tingnan, aba, may ka-text. Ay, ang ka-text, eh, lalaki naman ang pangalan. Ay subalit yung pong mga mensahe ay parang babae ang ka-text. At ang sabi doon mga take care, ganyan.
Ay, wala naman sigurong muwa-muwa. Basta take care, ganyan, God bless. Magagandang palitan ng mensahe. Ay, alam niyo po, aking nabanggit, aba ay talagang muntik nang maghiwalay. Kasi nagalit yung asawa. At siyempre kita mo, kay meron na nga namang mister. Ay pagkatapos ikaw ay, meron ka ng misis, ay may ka-text pang iba. Kaya alam niyo po yung mga mensahe, pwede po yang talagang magpasira. Halimbawa, mayroong mga pangyayari o may alam ka, ipapahatid, padapit mo yung mga salita. Ay minsan naman yung pong balita ay may dagdag na. Ano? May dagdag na. Sabi nga, ang balita ay may pakpak. Ay yung pinanggalingan ng balita ay ayos, ay pero pagdating na po doon sa dulo, ay lumaki na, lumaki na. Okay? Kaya inyo po ang titingnan yan. Kaya ang mga kano po ay may mga mensahe namang bumubuo at nagbibigkis sa pamilya. Mga kaibigan, yan po ang kailangan natin ngayon. Yung pong mga mensaheng ano po, bumubuo at nagbibigkis sa ating pamilya. Iwasan natin ang mga mensaheng ano, sumisira sa relasyon at nagpapahiwalay ng pamilya. Kaya ano po, sabi tayo ang pumipili kung anong komunikasyon o mensahe ang ating pakikinggan at susundin. Kasi natutunan ko po, yung pong ibang tao ay sila po ang may karapatan sa kanilang sinasabi. Ibig sabihin, they are entitled. Yan. Ibig sabihin, sila may karapatan silang magsalita. Yan may tama o hindi tama. Pero siyempre dapat sana ang sasabihin ay tama at totoo. Pero may mga tao na sa halip sasabihin yung tama o totoo ay may mali o kay kasinungalingan. Gayon pa man sila po yun. Tayo na nakapakinig ng mensaheng iyon ay ang atin pong magagawa, it's either yun ay ating tatanggapin, pakikinggan, o kaya naman ay hindi tayo maapektuhan sapagkat hindi naman totoo yun para sa atin. Yan. Atin din pong binabati si Sister Emma Orozco ng Infanta Quezon. Ito po yung aking member nung ako'y destino po dyan. Binabati po natin ang mga taga-Infanta Quezon. Ano po, at ito'y masugid nating taga-subaybay kahit sa ating mga midweek at vesper meeting. So palagay ko meron ng internet o meron ng kuryente sa Infanta. So salamat sa iyong panonood o pakikinig, Sister Emma Orozco. Okay, tuloy po tayo. Napapasarap ako sa pagbati. Meron pong dalawang bahagi ng komunikasyon bilang mensahe. Ayan. Ang una po ay ang komunikasyon ng mag-asawa at ng pamilya. At ang ikalawa naman ay spiritual na komunikasyon o pakikipag-ugnay sa Diyos. Ayan, dalawang yan. Okay, patuloy tayo kasi maganda itong ating. Ang sabi po, ang parehong komunikasyong ito ay mahalaga sa pagkakaroon ng matibay at masayang pamilya. Kita po ninyo, yung A, komunikasyon ng mag-asawa at ng pamilya at yung komunikasyon natin sa Panginoon, yan po pala parehong mahalaga sa pagkakatao o sa pagkakaroon ng matibay at masayang pamilya. Pag-aralan na po natin. At excited na po ako. Marahil kayo excited na rin. Letter A, komunikasyon ng mag-asawa at ng pamilya. Mahalaga sa pagkakaroon ng masayang tahanan. Ang ang mabuting komunikasyon ng bawat membro nito. Kaganda po. Kaya talagang sa isang pamilya, hindi po maaari na mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, hindi man lang nag-uusap ang pamilya. Ay talaga pong dapat nag-uusap. Kaya isa sa mga sekreto para sa isang masayang pamilya ay ang, tandaan po ninyo yung salitang mabuting komunikasyon.
Kasi po ang komunikasyon ay pwedeng good at pwede ring bad. Ayan. Kaya ang taong may mabuting ugnayan sa pamilya ay kadalasang masaya. Kayo po ba'y approve dito? Kayo po ba'y check? Inyo pong suriin kung ito'y tama ng mga salita. Ano po? Kasi ang sabi ito, ang taong may mabuting ugnayan sa pamilya ay kadalasan. Hindi naman siguro always, pero sabi kadalasang masaya. Ay paano hindi po sasaya? Ay talaga namang siya'y maganda ang talastasan, pakikipag-ugnayan sa kanya pong pamilya. Okay, kaya meron pong iba't ibang paraan ng pakikipagkomunikasyon. Salita. Kaya nga po, nilikha tayo ng Panginoon na meron po tayong bibig, meron tayong dila, kasi ginagamit ito sa pagsasalita. Meron ba kayong alam o kilalang tao na hindi siya nagsasalita? Kasi, po pastor, yung pong pipi, siya nga naman. Pero yung ibig sabihin, yung taong walang kapansanan, pasintabi po sa may mga kapansanan, hindi po natin yung tinukoy para saktan kayo, kundi ang aking ibig sabihin, yung taong walang kapansanan ay talaga pong dapat nagsasalita. Ano po? Kasi kaya nga nilikha tayo ng Panginoon na mas mataas sa mga hayop sapagkat tayo po ay may isip, mayroong bibig na dapat po tayo ay nagsasalita. Okay. Kaya ano pa? Body language. Yung palang body language ay kasama rin pala yan sa komunikasyon. Okay, tigil muna tayo. Binabati natin si Ma'am Karen Hernandez. Ito po ay aking kinakapatid. Anak po ito ni Ninong Vic Hernandez at Ninang Nelly ng Kalapan. Pero palagi ko siya nasa Maynila kasama kanyang husband, Jmar. Salamat sa inyong panunood. At si Ninong Vic ay meron ding pangangaral ngayon sa Kalapan na ongoing. Okay, so pagpalain tayo. So body language, yung palang ating mga kilos, kahit nga po hindi ka magsalita, nalalaman, lalo na ang mga babae, mga asawang babae. Alam na alam nila ang body language ng kanilang mga mister. Kung nagsasabi ba ng katotohanan. Kasi baka yung mister ay hindi na nagsasabi ng totoo, sabi ng asawa, huling-huli na kita. Alam na alam ko na yan. Okay, atin rin binabati si Ma'am Ame Dael. Ito yung mga kapatid natin diyan sa may bandang Pangil, Laguna. Okay, hindi ko lang alam kung ito nasa ibang bansa. Salamat sa inyong panonood. Okay, kaya ano pa? Kagaya po ng telepono o sulat. Ayan pong, nasa taas muna, telepono o cellphone. Ayan pong telepono, talagang napakahalaga po ngayon. Ewan ko kung meron pang taong hindi nagtitelepono o cellphone. Kasi talaga pong napakahalaga ng may cellphone sapagkat yung text, ngayon messenger, Facebook, at pagtawag, video call, talaga pong napakahirap mabuhay yata ngayon ng walang cellphone. Yung number 4 ay letters o sulat. Hindi ko alam sa ating mga nanonood ngayon kung kayo ay kabataan ba o ipinanganak na nasa aking kapanahunan, talagang usong-uso po ang love letter noon. At tanda ko pa po yun. Ang aking panliligaw noon ay sa sulat. Mahina po ang aking loob. Narin naman yung aking may bahay, si Carol. Mahina po ang aking loob pagdating sa panliligaw na yung salitaan. Ayan. Ang aking paraan ng panliligaw ay sulat. Yan. At nung ako ay high school, nung una akong na-in love, ay talagang hindi ko masabi. Kahit yung salitang I love you, nauutal po ako.
ay talagang kabang-kaba, kabog na kabog yung aking dibdib. Pero sa sulat, ay madali pong isulat. Sabi ko, the first time I saw you, I fell in love with you. Pakita mo yun? Pero ngayon po, wala na po yata halos. Lugi na po ngayon ang postal. Sapagkat wala halos nagpapadala ng sulat. Pero alam niyo ba, napakahalaga ang sulat. Yung panahong nakaraan at mga nauna sa atin, talaga po yung sulat. Kung wala pong mga pagsulat noon, wala tayong mga aklat na nababasa. Wala tayong mga record na nababasa. Wala tayong napapag-aralan kung wala po yung pagsusulat. Kaya atin pong sinasaluduhan yung mga nauna sa atin, yung ating mga bayani, ano? Talagang yan ay si Bayani Jose Rizal. Talaga pong yan ay sa pamagitan ng kanyang sulat ay talagang naiparating niya ang magagandang mensahe. Okay? Ayan. So, ano pa? At marami pang ibang mga kaparaanan. Kaya po, malapit man o malayo sa bawat isa, talaga pong mahalagang mapanatili ang isang mabuting pakikipag-ugnay o komunikasyon sa pamilya. Approve po kayo dyan. Approve po. Kasi talaga pong yan ang kailangan, mga kaibigan. Okay. Ang mabuting komunikasyon ang nagpapatatag at nagbibigkis sa buong pamilya sa isa't isa. Kita po ninyo, yung pala'y tali, ano? Yung pala'y nagbibigkis. Alam mo po yung bigkis, yung walis, ano? Yung walis tingting. Pag yan po ay hiwa-hiwalay at hindi nakabigkis, yan po ay walang magawa. Pero pag yung walis ay yung pinagsama-sama at bigkisin mo ng mahigpit, ng tali, at pagka yan po yung nabigkis na, ay napakasarap pong iwalis. Yan po ang komunikasyon, mga kaibigan. Okay, patuloy tayo. Sa pamagitan ng mabuting komunikasyon na ipapahayag ang ating kalooban. Ayan pala. Kaya pagka ikaw ay open ang iyong komunikasyon sa iba, yung pong ating kalooban ay ating naipapahayag. Ano pa? Yung ating kaisipan, yung ating idea, no? Nasasabi mo, ano pa? Ang damdamin. Ayan pala yung feelings. Pag ikay masaya, ikaw ba'y malungkot, ikaw ba'y excited, ikaw ba'y natatakot, ikaw ba ay in love. Ayan po lahat ay naipapadama sa pamagitan po ng mabuting komunikasyon. Kasi pag hindi po yan mabuti at bukas ang komunikasyon, abay mahirap pong mag-open. Yeah? Mahirap pong mahirap magbukas at magkwento at magtiwala. Di ba? Kaya kailangan po yung open at good communication. Kaya ang sabi rito, meron daw problema. Siya nga, may problema po. Inyong tingnan ang inyong pamilya. Tingnan natin kung totoo. Ayan. Kaya meron daw pong problema. Salamat po sa patuloy na nanonood. Meron tayong 7 viewers. Sana po inyong i-like at inyo pong i-share. Ayan. Ang atin pong live streaming na ito para lahat po'y makinabang. Sabi ko nga, ito po'y hindi bago, ito'y matagal na natin ibinabahagi, pero masarap po na ma-refresh tayo, lalo't ganitong nasa pandemya tayo. Ang sabi, merong problema. Hindi ko alam kung may pamilyang wala pong problema. Ang sabi, problema ng maraming pamilya ngayon ay ano po? Ay, kulang sa mabuting komunikasyon. Ibig sabihin po, meron naman palang komunikasyon. Kaya lang ang sabi, kulang sa mabuting komunikasyon. Okay, tingnan po natin. May mga suggestion para po sa mabuting komunikasyon o ugnayan sa pamilya. Number 1, yung pong couple. Yan.
council time. Regular na pag-uusap ng mag-asawa. Mga kaibigan, hindi ko alam kung ito po'y inyong nagagawa. Kayo na meron ng asawa, may pamilya. Meron ba kayong couple council time? Ibig sabihin, kayong mag-asawa ay laging nag-uusap. Yan. Lagi kayong, kasi talagang kailangan, di ba ito, sa mag-asawa nag-uusap. Lalo na sa asawang babae, ay naintindihan ko ngayon, para ngayon ko lang naintindihan. Talagang ang asawang babae po ay gusto nila na ang kanilang mister ay talagang nakikinig. Yan naman talaga, yan. Sa mga susunod na gabi, pag-aaralan natin, ano ba ang dapat malaman ni mister kay Mrs. Ayan. At pwede rin bumawi, ano bang dapat malaman ni Mrs. para kay mister? Ayan, para nagkakaunawaan. Pero talagang ang mga asawang babae ay gusto po laging may kausap at ang kausap ay ang kanyang mister. Kaya ito po yung regular. Kayo po ang mag-usap na mag-asawa na kailan ba ito inyo isasagawa na pag-uusap ano po. At ang ikalwa, yung pong leisure talk. Ibig sabihin, ito'y masaya, informal na pag-uusap. Kasi yung council, couple time, ay parang yun ay maaring mga seryoso na mga pag-uusap. Ano bang inyong mga panukala? Paano ba natin palalakihin ang ating mga anak? Ayan, mga tayo ba'y magpapatayo ng bahay? Ano po? Yung mga ganun. Pero itong leisure talk, ito'y kumbaga sa salita ngayon, forgive me the word, yung parang kayong mag-asawa ay naghaharutan. Ayan, yan, yung kasi ang language ngayon. Yung parang kayo nagkukulitan dalawa. Tinatawag ninyo ang inyong pangalan sa hindi na yung tunay na pangalan, kundi ang tawag marahil ninyo sweetie pie, ano pa, honey pie, ano pang mga pie, wag lang buko pie. Kanina kumain kami. Ano pa, kagaya sa aming mag-asawa, ang tawag namin ay honey koy. Ayan, alam ng mga nakakilala sa amin ng lubos, yung aming tawagan mag-asawa ay honey koy. At meron namang iba'y tawag ay honey. Ang tawag na iba'y sweetheart. Ay, ang usong-usong ay bibi ko. Ayan. Kayo ba'y tumatawag sa inyong mister, sa inyong bibi ko? Ayan. Binabati muna natin si Sister Ana Gonzales ng West Valley. Ayan, salamat sa iyong panonood, Sister Ana. Salamat sa iyo. Okay. So ano ang inyong tawagan bilang mag-asawa? Kayo ba'y nagtatawagan na sweetie pie? Ayan, yun lagi. So may yung po yung panahon ng mag-asaway nag-uusap, masaya, informal. Kasi parang minsan may mag-asawa na para bagang ayaw nilang magbiro sa isa't isa. Merong mga ganun, parang may mag-asawang napaka-formal. Parang hindi na umingiti. Hindi kailangan pala ito sa mag-asawa. Yung meron kayong harutan sa isa't isa. Okay, palagay ko po inyong naunawaan. Teka, baka po may nanonood sa atin ng mga bata o minors. SPG po tayo, parental guidance ano po. Sapagkat ito po ay talagang pag-uusap sa pamilya. Mayroon din tayo sa ating sa mga anak sa mga susunod pong gabi. Okay, kaya patuloy tayo sa mga mungkahi. Number 3, proyektong magkasama. Ito po, ang ibig sabihin po nito, ang mag-asawa ay magkatulong po sa trabaho sa mga gawain. Ito po yung malimit na binabanggit ko pag ganito po ang seminar na tayo, I'm speaking tayo bilang lalaki o mister, ay napakahalaga po pala na tumulong tayo sa mga gawaing bahay. Ayan. Ito, alam ko, yung maaring may mga kalalakihang nanonood ngayon, maaring hindi kayo sumasang-ayon at maaring ang inyong prinsipyo, pagka asawang lalaki, ay hari yan. Okay, presidente. Ibig sabihin, pag hari, presidente, bakit mo pagagawin sa bahay? Ginagalang po natin ang inyong prinsipyo. Balit ganang akin po, bilang mister, bilang asawa, ay ang mga gawain pong bahay ay dapat atin ding ginagawa sapagkat yan po'y
nagbibigay ng sigla sa pagsasama ng mag-asawa. Nalalaman ko po, kami ni Carol ay halos mga 12 years na kami na nagsasama bilang mag-asawa. Abay talaga pong ang asawang babae, pagka ang mister ay tumutulong sa gawain, pagka ang iyong washing machine ay panglalaki at ang iyong sabon ay panglalaki, yan po'y talagang tuwang-tuwa. Ang sabi nga ng iba'y maaga pa'y naliligo na. Yan po. Kasi ibig sabihin masaya siya. Isipin mo, kayo'y magkasama. Halimbawa, siya ang taga-kusot, ikaw naman ang taga-banlaw. Kita mo, pagkakain o magkain, siya ang ikaw naghahain o siya ang nagluluto, ikaw naman ang maghuhugas ng pinggan. Alam po ninyo, na destino ako dyan sa Batangas, sa Dagatan, Batangas. Binabati ko po yung mga kapatiran dyan sa Batangas, Taysan. Ayan, sa Taysan, sa Dagatan, Taysan, Batangas. Ayan. Kasi dyan po ako una nag-church pastor. Ano po. At kita ko po ang sa aking pananatili, ako'y na-destino doon 1996 hanggang 1999, halos hanggang 2000. Ay talagang kita ko po yung pong mga asawang lalaki. Saludo po ako dyan. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan at apelyido. Pero ako'y hanga sa mga asawang lalaki doon sa lugar na yun. Sila po'y namamalansya. Sila po'y naglalaba. Talagang ako'y hanga at talagang ako'y saludo kapagkat naiintindihan nila itong proyektong magkasama. Nabati ko po si Ninang Meli Hernandez, nanonood po na sa atin ngayon. Salamat po. Kumusta kayo dyan, Ninang? At God bless po sa inyong pangangaral, lalo tigit si Ninong Vic sa kanya pong pagsasalita. Okay, so palagay ko po, naunawaan ninyo ha. Kasi itong ating asawa, mga asawang babae, may mga panahong yan ay may dalaw. Yung dalaw, may kabuwanan. Abay, hindi yan makakapagluto, hindi yan makakapaglaba, hindi yan makakapagwalis. Yan. So, kailangan po ang mister ang gagawa. Kasi yung pong sabi dun sa Bible, na yung babae nilikha ng Diyos para katulong ng lalaki, ang meaning po ng katulong yun ay hindi yung katulong na parang kasambahay. Yan. Hindi po natin naman sinasaktan yung mga kasambahay. Atin po yan silang hinahangaan. Ang ibig ko sabihin, hindi po nag-aasawa ang lalaki para lang humanap ng katulong, kundi magkatulong. Kaya yan po ang nagpapasaya sa mag-asawa pag magkasama po sa mga proyekto. Okay, tayo tumuloy-tuloy sapagkat ang oras ay napakabilis. Ano po? Ito ang gusto ko po. Pillow talk. Ano po itong pillow talk time ng mag-asawa? Ito po yon mga kaibigan, mga kapatid, yung pong panahon ang mag-asawa ay nasa kanilang higaan at of course magkaabay at nagpipintuhan. Yan, di ba? Ito yung panahon na very intimate. Talagang kayong mag-asawa ay nag-uusap. Kasi po, ay meron pong mga mag-asawang hindi magkatabi sa pagtulog. Bagaman sa amin din, ang arrangement namin dahil may mga bata, ay ako'y nasa bata at ang aking may bahay, may sulo siya dun sa kama. Pero maganda po pala talaga sa mag-asawa ay magkaabay sa pagtulog. Kung iisa lang ang inyong unan, isa lang ang inyong kumot, yun po yun. At ang sabi nga ay skin to skin kayo. At maganda ang inyong kwentuhan. Yun po yung mga panahon. Kasi ang sabi ng iba marahil, pastor, ako na may edad na. Napakaano na, mabanas na. Yan po ang nangyayari. Ang sabi ng iba, mabanas na po. Ay palagay ko po ay kahit mabanas, di mag-aircon lamang kay mag-electric fan. Sapagkat talaga pong ang sabi ngay, talagang habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa, sabi sa Batangas, ay lalong tumatamis. Para pong tubo. Ang pasimula man ay matabang, may sa pagtagal sa patamis ng sa patamis. Okay? Kaya ito po'y sasagawa sapagkat hindi po pwedeng ang mag-asawa ay magkahiwalay
sa pagtulog. Ano po, ito'y naglalayo ng damdamin sa isa't isa. Kaya dapat laging magkasama. Ako'y may alam na mga mag-asawa ay talagang yung misis o yung mister hindi makakakain nang hindi sila sabay. Hihintayin. So, iba't iba po ang ating mga pamamaraan. Okay? Piliin ang tamang oras ng pagsasalita. Meron pala ding pagsasalita pala ay hindi ibig sabihin ikay tama, ay ikay talagang salita na lang ng salita. At marahil, ito'y ilang mga payo sa mga asawang babae, sapagkat ang asawang babae daw, yan, sabi gumamit ang salitang daw, sapagkat yun ang talagang masalita. Sabi nga po, talak ng talak. Ay ito namang mga asawang lalaki ay nayayamot naman pag sobrang talak na ang asawa. Kaya ang sabi, piliin ang tamang oras. May tamang oras. Right timing, right place, lahat po yan. Hindi po basta maisipan mo ay babanat ka lamang. Ano po? May tamang oras ng pagsasalita. Okay, bilisan na natin. Palagay ko napasarap ako sa pagpapaliwanag. Salamat po sa inyong patuloy na panonood. Iwasang i-correct ang inyong asawa o anak sa publiko. Naku, ito po. Malimit ito'y nangyayari. Pag kayong mayroong marahil, pumalpak, yung salita ng iyong mister o may ginawa na proyekto ay hindi maganda sa iyong paningin, abay, malimit po ay nagiging namumuna agad tayo at kino-correct natin may nakakinig, may nakarinig. Yung po ay napapahiya ang ating partner. Kaya ang sabi po diyan, iwasan. Ibig sabihin, pwede naman pong i-correct pero wag sa public. Kaya ang tama pala, tatawagin mo. O kaya kahit siguro sa anak, di ba? Sa ating mga anak minsan ay ganoon din. Huwag nating ipapahiya kasi ang hirap po kaya ng napahiya ka. Naranasan nyo na ba yung kinapahiya? Napakahirap, di ba? So, ang pwede po nating maisagawa, tawagin o kaya pag-uwi ng bahay, ay saka po natin siya itama. Okay, limutin ang nakaraan. Meron palang mga tao na hindi po nakakalimot sa nakaraan. Ang Diyos, limot na nga nila yun eh. Ay, may mga taong ayaw limutin ang nakaraan. Lalo na po sa mag-asawa, dapat po yung mga past, sabi nga past is past. Ay, kaya lang malimit pag nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan ng mag-asawa, aba yung past ay naging present. Naalala niyo po yun? Yung past, yung nakalimot, aba ay nahalungkat at ibinabalik. Ayan. So, hindi pala healthy yung nakaraan ay iyo pang bubuhayin. Abay, nailibing na po yun. Huwag mo nang hukayin. Past is past. At ang sabi nga po sa number 8, maging positibo. Aba, maganda po ito. Huwag lang pong maging positibo sa COVID-19. Kasi talaga pong mahirap yung positibo sa COVID. Ang ibig sabihin po nito, be positive. Yung ating isip ay punong-puno ng mga encouragement. Yung ating isip ay talagang may kapanatagan na kahit may pandemya ngayon, walang trabaho, hindi tayo nakakalabas basta ng bahay, ang ating mga anak ay hindi pumapasok sa paaralan, narito nag-online, o kaya ay may sakit ka, meron kang suliranin, meron kang malaking bayarin, ang mga bills ay patong-patong, at minsan may hindi pagkakanuwa ng mag-asawa, ang mga anak minsan nagpapasaway. Lahat ng ito, ang sabi lamang po'y be positive. Maganda ito. Huwag kang maging positive sa COVID. Dapat negative sa COVID. Pero pagdating po sa mga bagay-bagay, kahit ang mundo'y gumuho na, positive ka pa rin. Kahit napakahirap ng buhay, talaga pong sa ngayon, ang dami pong kahirapan tayong nararanasan, mga kaibigan. Ang kailangan lamang ay positibo. Kasi pag positive ka, ay may mararating po tayo sa buhay. Number 9, iwasan ang pagmamaktol at pagrereklamo. Palagay ko yun na
na iintindihan ito ng mga asawang babae. Kasi malimit ang asawang babae ay nagmamaktol, ano? At yung pagrereklamo. Ayan. Kasi po, pag ikay laging nagmamaktol, nagrereklamo, ay yan po'y nakakasugat ng damdamin ng ating mga kasama sa buhay, sa ating mga katrabaho. At mas maganda po na tayo ay yun, positive. At sa halip na magreklamo tayo, ay di tayo gumawa. Pero hindi po naman masama ang magsabi sa mabuting paraan, maaring pagtatanong, o maaring inquiry, ay ayos po yan. Pero iba po kasi yung nagmamaktol at iba din po yung nagre-reklamo. Okay, at dito, ang sabi po dyan, be nice. Wow, yan po ang napakahalaga. Sa isang mister, be nice. Sa Mrs., be nice. Sa mga anak, be nice. Sa ating mga katrabaho, be nice. Alam po ninyo, ako'y sa inyo na nakakilala sa akin, ako'y medyo bata-bata pa. Ay napakahilig ko pong maglaro ng basketball. Ay talaga naman pong may mga magagaling akong mga kalaro. Ako na may kapangkaraniwan lang ang aking laro. Nakakashoot din po. Pero pag ako po'y merong kalaro na talaga namang super husay, at pag kasi nag-dribble ay talaga namang parang si Johnny Abarrientos. Kilala pa ninyo yan. Ay talaga namang, at pagka mag-shoot ng bola ay talaga napakahusay. Ay ang akin na lamang pong nasasabi, nice. Nice move. Nice shoot. Ibig sabihin, hindi ako naiinggit sa kanya. Hindi ako nagagalit sa sarili ko, ba't nakashoot siya, kundi pumapalakpak pa ako. Nice, beautiful. May ganun yung word eh. Nice, beautiful. Kasi humahanga ako sa kanya. Ganun po, pag ang lahat ng tao ay nice, wala pong away-away, wala pong inggitan, ano? Lahat ay maganda. Okay, number 10, ipahayag ang damdamin sa pamagitan ng paghipo o touch. Napakaganda po nito. Ay, syempre, ang hihipuin mo po ay yung iyong asawa. Abay, huwag pong humipo ng hindi mo asawa. At saka, yung sa mga anak, sama po ito. Kasi yung pong hipo, yung touch, ay meron po yung dalang kagalingan. Napakaganda po yung power. Yung pag ang isang tao ay may problema, lumapit sa iyo, at iyo lamang tinapik ang kanyang balikat at sasabi, minsan nga kahit hindi ka na magsalita sabihin mo lang, tapik lang, ibig sabihin nandito ako. O kung gusto mo na magsalita, edi sabihin mo, kaya mo yan. Di ba? Pag sinabing kaya mo yan, aba ay talagang yung taong may problema ay lalakas ang kanyang loob. Teka, bati muna tayo. Binabati ko ang aking tita ko na ba ito? Tita Mila Estrada Lanosga. Thank you for watching. Miss na miss ko na itong aking tiyahing ito. Matagal na kaming hindi nagkikita. Basta kayo dyan. Okay. So bakit po, ano ba ang naidudulot ng touch therapy? Yung pong 4 na yakap sa isang araw. Kita mo, ito bang araw na ito, nakayakap na ba kayo sa inyong mister, sa inyong misis, bago matulog, pagkagising? Ito pala pong pagyakap ay keep depression away. Ang galing yung pala'y nagpapalayo ng mga kalungkutan natin, depression na yan. Ano pa? Nagpapababa ng sa puso, yung heart rate, at nagpapataas ng hemoglobin. Kasi yung hemoglobin sa dugo po yan. Pagka ang anak mo ay iyong niyayakap, yung laging inaalagaan, nag-i-improve po yan ng child's school work. Gumagaling. Kaysa yung anak, lagi mo na lang pinapansin yung kanyang mga kamalian, yung kanyang mga hindi ginagawang mabuti, ay yung po'y sa halip na maging mabuti ang anak natin, ay yung po'y lalo lang sa pag sinabi mong, ay,
Wala ka, mahina ka, mana ka sa tatay mo. Yung pong bata, ang iisipin niya, napakahina ko pala, kagaya ko ng tatay ko. Nadamay pa po yung tatay. Okay? Kaya ang sabi po, yung pong touch ay kagalingan. Therapeutic po yan. Subukan niyo po yun. Talaga yung touch ay napakalakas po. Yan po'y kagalingan. Healing po yan. Na kahit hindi ka na magsalita, pag iyon na lamang niyakap yung iyong mahal sa buhay na talagang maraming problema, maaring iniwan siya ng kanyang pamilya o kaya siya ay nasawi ang kanyang pamilya, yung touch na yon. Kaso ang hirap ngayon, hindi pa tayo makapag-touch kasi bakit? Ay meron pong protocol, bawal muna. Pero siyempre sa mag-asawa, sa mga anak, pwede po yan. Kaya kahit sa atin, sa church natin, minsan hindi pa tayo nagkakamayan, minsan kaway-kaway na lang muna. Okay. Ngayon, sa pamagitan ng mabuting komunikasyon sa pamilya, naaalagaan at napapalakas ang ating relasyon sa ating mga anak at asawa at yan po, nakakapasok din tayo sa isang pakikipag-ugnayan sa ating Ama na nasa langit. Kaya yan po yun. Malaki po ang ugnayan sa komunikasyon ng mag-asawa, ng anak, ng ating kapamilya, ng ating kapuso, ng ating kapatid. Lahat po yan, may kaugnayan po yan sa espiritual na komunikasyon o pakikipag-ugnay para saan po? Sa masayang pamilya. Mahalaga na hindi lamang sa ating pamilya tayo marunong makipag-communicate o makipag-ugnay, kundi saan po? Marunong din tayong makipag-ugnay sa ating Amang Diyos. Yan po ating pag-aralan ang isang mabuti at bukas na komunikasyon. Ito po pala naranasan ni Adan at Eva bago po sila nagkasala. At bakit po? Nakakausap nila ang Diyos ng mukhaan. Dinadalaw sila ng Diyos at pinakausap. Nakakalungkot nga lamang na dahilan po sa kasalanan, nasira ang mabuting ugnayan at komunikasyon ng Diyos sa tao. Yan po, sa ating pong mga kaibigan na hindi po kaanib ng aming church, Seventh-day Adventist Church, ay ito po ang naging kalagayan ng tao. Dati, nag-uusap ang Diyos at si Eva ng face-to-face. Yan po yung kagaya ngayon sa ating naranasang pandemic. Last year, 2019, magkakausap tayo face-to-face. Ngayon, halos ayaw mag-face-to-face. At pagka ikaw ay may ubo, may sipon, nilalayuan ka. At pag nalamang ikay positive sa COVID, ay talagang kahit ang dati mong ka-close, ay sasabihin, best, layo-layo muna tayo, best. Talagang umiiwas. Anyway, kailangan naman nga dahil nga mahirap nang tayo mahawa. Kaya po, ang sabi sa Genesis 3:8-10, narinig nila ang tinig ng Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoon ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Kita po ninyo, nung magkasala si Adan at si Eva, nagtago sila. Dati naman ay nakakausap ang Panginoon, ay talagang ang tao ay ganun po. Pag tayo nagkasala, itinatago natin yung ating kasalanan. Pero sa Panginoon, hindi po yan itatago. Bagaman, nagtanong ang Panginoon, saan ka naroon? Hindi po ibig sabihin na hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adan at si Eva. Kundi yung po ay isang pagtatanong. Ang Diyos po kasi ay Diyos ng tinatawag. Meron siyang tinatawag na hindi siya nagja-judge agad. Meron siyang mga tinatawag due process. Ayan, naalala ko yung due process, mahalaga po yun. Hindi po ang Diyos natin mapaghatol. Bago siya humatol, ay dapat
meron mo ng mga due process. Okay? Kaya sinabi niya, narinig ko ang inyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Kita po ninyo, at ang sabi, pinutol ng kasalanan ang mabuting komunikasyon at ugnayan ng Diyos at ng tao. Kaya po, ang nangyari, di na sila nakakapag-usap sa isa't isa ng mukha. Kaya po yung ang ganda no, yung ating i-compare ngayon, yung COVID-19 ay para po yung kasalanan, yung virus na yan, nang dahil sa COVID-19 hindi na tayo nakakapag face to face. Ganyan po ang naranasan ni Adan at ni Eva. Noong pumasok ang kasalanan, sila nagkasala, aba ay talaga pong ang nangyari, hindi na nila nakakausap ang Diyos ng mukhaan. Kaya ano po ang nangyari? Ang sabi ay pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya at kanyang itinaboy ang lalaki. Napakalungkot ano po. Yung Garden of Eden ay paraiso. Yung po ay talagang nilikha ng Diyos para yun ay tahanan ng mag-asawa. Pero dahil sila nagkasala, sila po ay napalayas. Pero subalit, ang Diyos po ay napakabuti. Siya ay tunay na isang Diyos na mapagmahal. Kung kaya, yan, meron po siyang ginawa. Gumawa siya ng paraan upang mabuong muli ang nasirang relasyon ito. Ginawa pa rin niyang manatili ang komunikasyon niya at ugnayan ng tao. Ang ganda po, no? Ang tao na nagkasala, ang tao nang lumayo, ang Diyos po ay tayo'y kanyang patuloy na kinakausap. Napakaganda, no? Kasi ang Diyos hindi po kailanman lumayo sa tao. Tayo po na mga tao ang lumalayo sa Diyos. Ang ganda. Kahit pala nagkasala tayo, ang Diyos ay minamahal tayo. Kung ito po yung ating i-apply ngayon sa atin, pag may nagkasala sa atin, mahal niyo pa ba? Malimit po pagka may kaibigan tayo na nagkasala sa atin, ay sasabihin natin hindi na kita lang. Di ba? Sa mag-asawa, pag binigo ka ng iyong asawa, abay nawawala yung love. Pero ang Panginoon po, hindi po nawala ang kanyang pag-ibig sa atin. Bakit? Sabi, di man siya nakikita ng tao ng mukhaan, ay ang sabi po sa kanila, nakikipag-usap siya sa kanila sa pamagitan ng kanyang liham ng pag-ibig ang Biblia. Okay? Kaya ang sabi po, ibinigay para sa ikabubuti ng tao. Bakit? Ang sabi po sa Roma 15:4, sapagkat ang anumang bagay na isinulat nung una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamagitan ng pagtatyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya ang Biblia ay liham ng pag-ibig ng Diyos para sa kapakinabangan at kabutihan ng tao. Kaya ang sabi nga po sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya ito pong Biblia, alam niyo ba, kahangahangang aklat. Nagbibigay ng impormasyon, gumagawa ng pagbabago o reformasyon, tumitiyak ng isang bagong buhay at transformasyon. At ano pa? Ang Biblia, mga kaibigan, ay pinakamamahal, most loved, most read, binabasa, ano po, discuss, circulated book. At ito'y na-translate na ng 1,808 languages at na-publish 36 copies every year. Kaya talaga pong napakaganda nito, mga kaibigan, mga kapatid. At yung komposisyon ng Biblia, ito yung mga review sa atin, 22 books ay kasaysayan, 21 books ay propesiya, ang 2 aklat ay poetry,
21 books ay mga sulat. Kaya lahat po ito ay 66 books. 39 Old Testament, 27 New Testament. Kaya lahat po yan ay 66 na aklat. Kaya meron pong mga nagpapatutuo tungkol sa Biblia. Ang presidente po ng Amerika, si Abraham Lincoln, sabi niya, the Bible is alive. It speaks to man. Ang Biblia buhay at nangungusap sa tao. Si Billy Graham, isang sikat na mga ngaral sa Amerika, the Bible is the constitution of Christianity. At ang sabi ni George Washington, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Kaya ang sabi ni Saint Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. And ignorance of Christ is ignorance of eternal life. Kaya talaga pong itong Biblia ay napakahalaga. Kasi ang sabi diyan, ang pagtanggap at pagsunod sa mga liham ng pag-ibig na itong mula sa Diyos ang magbibigay ng kaligayahan at seguridad sa ating pamilya sa bagong milenyong ito. Ngayon po, ito ating isinishare kasi kagaya kanina, related po ito kung paano ang mag-asawa, pamilya ay magandang komunikasyon. Tayo rin sa ating spiritual na kalagayan. Meron pong blessing. May mga pagpapala at benepisyo po ang pag-aaral at pagsunod ng salita ng Panginoon. Sabi sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan saan po? Sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Kaya ang tanging Biblia lamang ang aklat na nababagay po sa lahat ng tao. Yung ibang mga aklat kasi ay para lang sa mga bata, minsan sa kabataan, minsan para sa kababaihan, minsan para sa kalalakihan o kaya sa matatanda. Pero ang Biblia po ay bata o matanda, okay. Mayaman o mahirap, okay. Marunong o mangmang, okay. Nag-aral o di nag-aral. Napakarami pong sabing hindi mataas ang naabot na edukasyon. Pero sila po'y nag-aral ng Biblia na pakahusay. Yung pong aking tatay, ang aking nawalang tatay, Amancio, ay talagang, ang natapos lamang po'y grade 6. Pero daig pa ako sa pagpapaliwanag ng Biblia. Ganyan po ang nagagawa po ng pag-aaral ng Biblia. Lalaki o babae. Kaya talagang Bible ay para po sa lahat. Kaya ang maging sabi ni Abraham nga, I believe the Bible is the best gift God has ever given to men. All the good from the Savior of the world is communicated to us through this book. Kung ang Diyos po natin ay Diyos na malihim o galit siya sa atin, ay pwedeng hindi na siya makikipag-communicate. Pero ang Diyos ngayon mapagmahal. Ang Biblia ay talagang isang paraan, isang sulat sa atin na kanya pong itinalastas ang kanyang kalooban sa Biblia. Kaya ang resulta sa buhay kung patuloy na susundin ang aral at turo ng Biblia, yan sa Timoteo, 2 Timoteo 3:16, upang, ano po ang sabi, ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga bagay na mabuti o gawaing mabuti. Kaya ang original na kalagayan po ng tao, sakdal, walang bahid ng kasalanan, nadadamitan ng kalwalhatian at karangalan, nagpapahayag ng larawan ng Diyos. Yan po, ganyan tayo nung likhain ng Panginoon. Pero dahil nga po sa kasalanan, ay tayo po ay talagang napalayo sa Panginoon. Subalit ang sabi kong ang tao ay mananatili at susunod lamang sa mga aral ng Biblia, sa tulong ng biyaya ng Diyos, maibalik siya sa dati niyang kasakdalan. Kaya ano pong sabi? Ugaliin nating mag-aral at sumunod sa salita ng Diyos. Kaya talaga pong tayo mga Kristiyano
talagang tayo po'y mapag-aral sa Biblia. Kaya ang sabi, at maranasan natin kung paano matutulungan itong maging masaya at matatag ang ating pamilya. Kaya po yung pamilya na nag-aaral po ng Biblia, yung pamilya po na nananalangin, kaya nga meron tayong kasabihan, the family that prays together, ano po ang kadugtong? Stays together. Kasi nabibigkis, ano? Yung lalo na yung sa tahanan na meron pong mga family worship, talaga pong nagpapalakas po yan ng ating mga samahan. Ang wika ni David sa awit 119:105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya kita po niya yung ilaw. Ang sabi, nabubuhay tayo sa madilim na mundo ng kasalanan at ang marami ang namamatay sa dilim ng kasalanan. Kung kaya't mahalaga at sadyang kailangan ng ilaw. Kaya kagaya po ng istoryang ito, istorya ilawan ng matanda sa kanyang bintana. Yung isa pong matanda, yung sa kanilang lugar, wala po silang electricity. Kaya yung matandang iyon, ano po, naglalagay lang ng lampara. Yan, kung alam niyo po yung lampara, yung ilawan doon sa kanyang bintana. Ay talaga po yung mga taong dumadaan doon, naliliwanagan. Pero pagka yung pong ilaw niya hindi ilagay, ay may mga tao po, minsan natatalisod, nadadapa. Kaya napakahalaga po ng ilaw. At yung pong salita ng Diyos, yan po'y ilaw. Kaya ang sabi sa Juan 12:35, kayo'y lumakad saan? Sa liwanag. Habang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng ng dilim. Ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Kita po ninyo, kaya yung Biblia napakahalaga. Kasi sabi ni David, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Kaya meron pong darating na panahon na magkakaroon po ng kagutom. Hindi po sa tinapay, hindi po sa pagkain, kundi kagutom sa salita ng Diyos. Kaya mapalad, ang mapalad sino? Ang ngayon pa ay busog sa salita ng Diyos. Kita po ninyo, kasi nga sabi, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi saan? Nabubuhay po sa salita ng Panginoon. Kaya iba pang pakinabang at pagpapala sa pagbasa ng Biblia, iniiwas ang tao sa pagkakasala. Kaya awit 119:11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Napakaganda na po. Ikalwa, pagka tayo nag-aaral ng Biblia, may buhay na walang hanggan. Sa Juan 5:39, ang sabi po, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. Kaibigan, gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Pag-aralan mo ang Biblia. Ikatlo, pag nagbabasa po tayo ng Bible, pinababanal ang tao. Kaya ang sabi sa Juan 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya po ang Biblia, ang laman po niyan ay katotohanan. Pawang katotohanan, At siyempre si Kristo po ang tunay na katotohanan. Kaya ang sabi diyan, sinabi sa kanila ni Jesus, yan, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Juan 14:6. At ang sabi po rito, maaari lamang nating maranasan ang tunay na seguridad at kasiyahan sa ating mga tahanan kung gagawin nating makipag-ugnay ng malapitan sa Diyos sa pamagitan ng ating pagbasa, pag-aaral, at pagsunod sa kanyang mga salita. Yun po ay ang Biblia. Kaya nga ang sabi, tinatanggap niyo ba ang liham ng pag-ibig na ito, pati na ang nagpadala nito, si Jesus na ating Diyos. Kaibigan, ngayong gabi,
Salamat sa iyong panonood. Salamat sa iyong pakikinig. Ang mahalaga sa pamilya po ay ang isang mabuting komunikasyon. Hindi lang po komunikasyon, kundi quality communication ang kailangan. At atin ding napag-aralan na kailangan po tayo'y lagi nakikipag-communicate sa Panginoon sa pamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita. Ngayong gabi, bago po tayo magtapos sa ating pag-aaral na ito, ay makakapakinig po tayo ng awit. Ano po, na galing po sa Rabago family. Okay? Sandali po lamang at atin pong isi-set up ang atin pong awit. Okay? Yan. Habang hinihanda po itong mga awit na ito, ay narito po sa ating computer. Okay. Lamang pong ihanda ito. Yan. Okay. Tayo lang po natin. Talagang lamang po. Okay. Yan. Tayo po natin. Isang gabi ako'y nagdaramdam, iniisip ang aking nakaraan.
Amen. Salamat sa Rabago family. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat na binigyan mo kami ng pag-asa. Sa kabila po na ang tao'y nagkasala, meron po kayong panukala ng kaligtasan. Salamat ngayong gabi sa aming pasimula po ng aming pag-aaral tungkol po sa komunikasyon. Nawa po maging matatag ang mga mag-asawa, ang pamilya, na ang lagi pong pakikipagtalastasan ay aming isasagawa upang magiging malusog ang aming mga tahanan at magiging masaya. Higit sa lahat, Panginoon, kung paano kami nakikipag-ugnay sa aming kapwa, lagi din po nawa kaming makipag-ugnay sa iyo sa pamagitan po ng inyong mga salita. Maasa kami, Panginoon, na inyong pagpalain ang aming mga kaibigan na nanonood sa live streaming. Sila po nawa ay inyong kalingain, pagpalain, at bukas ng gabi, muli po kaming magkasama-sama sa pag-aaral. Panginoon, salamat po sa inyong pagpapala. Salamat sa inyong Panginoong Jesus. At salamat sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Dito po nagtatapos ang ating unang gabi ng pag-aaral ng ating Happy Family Bible Seminar. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng nanood at nais kong banggitin bago po magtapos, sina Sir Sammy Luces, si Ma'am Mila Luces sa inyo pong panonood. Ano po? Salamat po. At kung meron man po akong hindi nabanggit pa manin po, akin lang pong tinitingnan dito sa ating Facebook Live. Si Ate Saida, si Sister Emma Orozco, ano po, salamat sa inyong panonood. Okay? Ako po'y muling nag-aanyaya sa inyo, bukas po muling gabi, ano po, alas 7:30 ng gabi, ang atin pong ikalawang gabi sa ating pag-aaral, at sana po inyong patuloy na i-like, inyong i-share ang video ito, para po kahit tayo po'y wala na sa Facebook Live, ang atin pong mga kaibigan ay makakapanood. Okay? Salamat po mga kapatid, mga kaibigan. God bless us all. Keep safe po tayong lahat. Ingatan nawa tayo ng ating Panginoon. Ayos.